Marunong ka rin sa medisina. Sinong minamaliit mo? Ang pamilya Suko ay isang pamilya ng mga doktor. Ang papa ko, sa pamamagitan ng medisina, ay nakapagtayo ng ganito kalaking imperyo ng negosyo ng pamilya Su. Magaling ba o hindi? Oo. Magaling. Pagkatapos ko ngayon, makuha ang investment ni Wang Fugi. Papalayasin ko ang Longting Group, palabas ng Jiangcheng. Nga pala. Mamaya pag nakita natin ang tagapagmana ng Longting Group, kailangan mo akong protektahan Hindi mahina ang lalaking yan. Kung may pagkakataon ka, suutan mo siya ng sako. Tapos paluin mo ng kahoy sa likod. Ako. Susubukan ko. Akong dakilang disipulo ng isang immortal. Bakit ba sama-sama sayo? Para lang gumawa ng ganitong bagay. Mabuti na lang. Malaki ang bayad. Kaya nababawi ang pagkawala ng konsensya ko. Miss Su. Miss Su. Miss Su, nandito ka na. Boss Wang, nabalitaan ko po na ang inyong ina ay may sakit. Kaya nagmadali po akong pumunta, Boss Wang. Ang paggamot at pagliligtas ng buhay, paano iaasa sa isang maliit na babae? Siya si Long Yu. Bakit parang pambabae kumilos? Young Master Long, sino po siya? Ipapakilala ko, siya ang direktang disipulo ng matandang immortal, na si Dan Fuzzy. Napakagaling sa medisina. Ang master ko. May iba pa palang disipulo ng Patago. Direktang disipulo pala ng matandang immortal. Pasok po kayo, pasok. Inaapi na nila ako. Nakatunganga ka pa rin dyan. Imposible. Dapat ako lang ang disipulo ng master ko. Sino yang taong yan? Bakit parang pamilyar siya? Alam ko na. Siya yung Kusiniro sa bundok noon. Anong Kusiniro? Itong bodyguard na to, wala bang galang? Kaya pala habang buhay, isa ka lang bodyguard. Ikaw na Kusiniro, ang lakas ng loob mong pangaralan ako, maniwala ka man o hindi, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, kay Divine Dr. Jia, Miss Su. Ito ba ang taong dinala mo? Ano naman ang problema sa taong dinala ko? Hindi ka ba sang-ayon? Kung hindi ka sang-ayon, bakit hindi mo siya labanan? Wala kang kwentang kausap. Tama na, huwag na kayong mag-away. Inimbitahan ko kayong dalawa ngayon, dahil may isa lang akong hiling, pagalingin niyo ang nanay ko. Kung sino man ang makakapagpagaling sa kanya ko ibibigay ang bilyong investment na ito. Ang sakit ng nanay mo, ay dahil sa pagbara ng enerhiya, at dahil na rin sa kanyang katandaan. Kailangan lang ng isang tableta, at siya ay gagaling. One Shen Pill. Ang Kusinirong ito, ang lakas ng loob na nakawin ang tableta ng master ko. Hindi pa tapos. Hindi ko inasahan, na ang isang hamak na bodyguard, ay may ganitong kaalaman. Tama. Ito ang One Shen Pill. Pagkatapos itong inumin, manunumbalik ang sigla ng pasyente, at babalik sa pagkabata, talagang disipulo ng matandang Diyos. Kung talagang epektibo ito, siguradong magbibigay ako ng malaking pabuya. Lin Yu, talaga bang epektibo ang tabletang ito? Ninakaw mo ang tableta ng master ko. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon mamaya. Umiilaw ito. Umeepekto na ang tableta. Ang sakit ng nanay mo, ay gagaling na agad. Anak. Mama, gising na po kayo. Ano na po ang pakiramdam ninyo ngayon? Gumaan na ang pakiramdam ko. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Divine Doctor, talagang isa kang Divine Doctor. Dahil magaling na ang nanay ninyo, Mr.
Wang, paano na ang investment na ito? Madali lang yan. Ang bilyong investment na ito, ang 1 shenpil na ito, ay hindi pwedeng kainin ng ordinaryong tao, lalo na't matagal nang nakarete ang matanda, hindi niya kakayanin ang epekto nito. Pagkatapos inumin ang tabletang ito, natatakot ako, na lalong lalala ang kanyang kondisyon. Ang bodyguard na yan, ang lakas ng loob na magsalita ng kalokohan dito. Mama, ito. Ikaw, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit nagkaganito ang nanay ko? Ako. Paano ko malalaman? Ikaw. Oras na para magpakitang gilas ka. Huwag kang magbiro, hindi ko pa naranasan ang ganitong sitwasyon. Kailangan lang alisin sa matanda ang sobrang epekto ng gamot sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, may iligtas ang buhay niya, kundi mapapagaling din ang sakit niya. Ang ganda pakinggan. Paano mawawala? Tusukin ang Tiento Acupoint, Zhongwang Acupoint, Zhu Xiaoyin. 1 pulgada ang lalim, at mawawala ang epekto ng gamot. Seryoso ka ba? Bilis. Kung hindi, mamamatay ang matandang ito. Miss Su, may iligtas mo ba ang nanay ko? Ako. Susubukan ko. Ito. Dahil talagang epektibo. Ma. Gising na si Mama. Fugi. Ma. Anong pakiramdam mo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi pa ako naging ganito kagaan. Ma. Bamata ka. Ma. Talaga. Bamata ako. Salamat, Miss Su. Iniligtas mo ang nanay ko. Ito. Malinaw na ito ay dahil sa tableta ko. Ang kapal ng mukha mong magsalita. Kung hindi dahil sa iyo, manganib ba ang buhay ng nanay ko? Ako. Walang kwenta, Miss Su. Ang bilyong investment na ito, papasok sa account ng pamilya Su bukas. Maraming salamat, Mr. Wang. Ikaw na mabahong bodyguard. Anong gusto mong gawin? Pekeng Kusiniro. Ang lakas ng loob mo. Ang bastos mo sa Batang Master. Batang Master. Oo, ikaw nga. Ikaw. Hahanapin kita mamaya para magtuos. Huwag mong sabihin sa iba ang pagkatao ko. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Anong sinabi sa iyo ng bodyguard na ito? Young Master Long, huwag mo siyang gagalitin. Hindi mo siya kaya. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Hindi na kailangan ng pera. Iba ang aura ng bodyguard na ito. Maaari kayang, ang mga acupoint na tinusok ni Su Wanning kanina, ay itinuro ng bodyguard na ito. Anong ginagawa mo? Ibinigay na sa akin ang investment ni Mr. Wang, mula ngayon sa Jiangcheng. Sa harap ko, Su Wanning, yumuko kayo. Naiintindihan niyo ba? Ikaw, Lin Yu, turuan mo siya ng leksyon. Sige na, umalis na tayo. Puno ng enerhiya ang katawan ng bodyguard na ito. Talagang hindi siya simple. Kung magagawa ko siyang tauhan, hindi ba't malaking tulong iyon? Bakit hindi mo siya tinuruan ng leksyon? Bodyguard ako, hindi basag ulo. Ikaw. Tulungan mo ako sa huling bagay na ito. Lumabas ang bodyguard ni Su Wanning. Little Master. Ang lumang alipin na ito, nagbibigay pugay sa Little Master. Lumalakas na ang loob mo Sa labas, nagawa mo pang magpanggap na ako, Array. Maawa po kayo, Little Master. Nagpanggap kang ako. Tingnan natin kung hindi niya baliin ang mga binti mo. Pakiusap, iligtas niyo po ako, Little Master. Ako, nasilaw po ako sa kasakiman. Nabulag po ako ng makamundong katanyagan at yaman. Pakiusap, Little Master. Huwag niyo po sanang sabihin sa Old Master. Gusto mong iligtas kita? Pwede naman. Pakiusap, Little Master. Ituro niyo po sa akin ang daan. Bumaba ka ng bundok, mga mahigit 10 taon na siguro, di ba? Opo. Noon. Nung naglalakbay ang master ko sa mundo, nawalan siya ng kutsilyo sa kusina sa Jiangcheng. Kahit hindi naman ito mamahaling bagay, para sa makamundong mundo, ito ay isang pambihirang kayamanan. Maaari pa itong magdulot ng kaguluhan sa mundo. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong hanapin ang kutsilyong iyon? Tama.
Ito lang ang tanging pagkakataon mo para makabawi, kung hindi mo mahanap. Huwag po kayong mag-alala, Little Master. Sisiguraduhin kong maibabalik ang kutsilyo ng Old Master. May kailangan ka pa ba sa akin? Ang batang master ng Longting Group, gusto kayong makita ni Long Yu. Mr. Lin, mula nang magkita tayo, ako kay Mr. Lin, ay labis na nangungulila, may isa na namang gustong suhulan ako. Hindi naman ako pumapatol sa lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo na, bakit mo ako hinahanap? Talagang prank ka si Mr. Lin, kung ganun. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Chansey Villano. Isa, 10 milyong cash. Top grade na jade. Daan-daang tail ng ginto. Mr. Lin, sa tingin mo ba ang mga ito ay magkano ang halaga? Ang daming pera niyan. Siguradong masarap pakinggan kapag tinapon sa tubig. Marunong talagang magbiro si Mr. Lin, bakit mo pinapakita sa akin? Hindi naman yan para sa akin. Basta't gusto ni Mr. Lin, ang lahat ng perang ito ay pwedeng ibigay sa'yo. Hindi lang pera. Kapangyarihan, katayuan, magagandang babae, ang isang talentadong tulad ni Mr. Lin, basta't tumango ka lang. Akong si Long Yu ay ibibigay ang lahat sa'yo. Ang ganda naman yan. Pero siguro hindi yan libre, no? Isa lang ang kondisyon ko. Ano yon? Maging bodyguard ko. Imposible. Ano sa tingin mo ang isang Lin Yu? Naging bodyguard si Mr. Lin, hindi ba dahil sa pera? Sa madaling salita. Para ito sa pera, di ba? Kung para sa pera lang naman, hindi ba sapat ang mga ito, Mr. Lin? Hindi ka pa rin ba kontento? Kung hindi ka pa rin kontento, dadagdagan ko pa ang presyo hanggang maging kontento ka, Mr. Lin. Ang galante naman pala nitong si Long Yu. Hindi tulad ni Su Wanning, na napakakuripot. Ibig sabihin ba nito, Mr. Lin, ang pananatili mo sa tabi ni Su Wanning ay may iba pang layunin? Pwede ring sabihin na ganoon na nga, misyon ito na ibinigay ni Master. Hindi pwedeng hindi ko gawin. Kung tatakas ako, baka bugbugin ako ni Master hanggang mamatay. Naiintindihan ko, Mr. Lin, matutulungan kita sa bagay na ito. Kaya mo rin akong tulungan dito. Siyempre, sa mga ganitong kaliit na bagay, basta't hindi makikialam si Mr. Lin, sa loob lang ng ilang minuto, ipapadukot ko na si Su Wanning. Pagdating ng oras na yon, kahit anong gusto mong gawin, pwede. Teka, parang may hindi tayo pagkakaintindihan ah. Anong hindi pagkakaintindihan? Ang pananatili mo sa tabi ni Su Wanning, hindi ba't para makuha mo ang katawan niya? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa bagay na ito. May karanasan ako rito. Tatawag na ako ngayon, para ipapadukot si Su Wanning. Teka lang. May iba ka pa bang request? Halimbawa, uniforme, stockings, o baka naman, may iba pang gusto si Mr. Lin. Ikaw. Malamang nagkakamali ka. Pasensya na. Mukhang kailangan kong tanggihan ang kabaitan mo. Mr. Lin, hindi yata magandang umalis ka na lang ngayon. Mr. Long, gusto ko nang umalis. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Ngayon, bibigyan ko lang si Mr. Lin ng dalawang pagpipilian. Manatili sa tabi ko bilang bodyguard, at tamasahin ang walang hanggang kayamanan. Pangatlo. Sa mga taong to. Gusto mo pa akong pigilan? Subukan natin para malaman. Sugod. Ang hina naman ng dalawang to.
Hindi ko inasahang may alam ka. At nakilala mo ang Golden Light Palm na ito. Ito ba yung pinapagamit sa akin ni Master Palm Sibak ng kahoy? Paano niya nalaman? Tatanungin kita ulit. Mananatili ka ba sa tabi ko o hindi? Manatili mo ka mo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Paano nangyari yun? Ang pakiramdam na to, parang may mali. Hayop ka. Papatayin kita. Tinamaan lang sa dibdib, ganyan nakagalit. Bakit pakiramdam ko para kang babae? Ang sakit. Siguradong sikat na to. Isa pa nga. Gusto kong makita kung paano mo ako mapapatamba. Dahil naghahanap ka ng sakit ng katawan. Pagbibigyan kita. Jiyang Vajra Mantra. Hindi ko inakalang ang lalaking to. Alam din ang galawang to. Tatanungin kita ulit. Gusto mo bang maging bodyguard ko? Managinip ka. Sige. Kung ganoon, edi ikaw na. Dami mong dada. Hindi mo ba alam na ang pagcast ng ultimate skill, kailangan ng oras? Akala mo ba bibigyan kita ng oras na yun? Alis na ko. Tulong. Tulong. Hindi marunong lumangoy. Nagbibiro ka ba? Siguradong niloloko mo lang ako. Ako. Hindi ako marunong lumangoy. Tulong. Hindi nga talaga marunong lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy tapos sa bahay nyo. Nagpagawa ka pa ng pool. Babae. Babae siya. Grabe naman ang reaksyon mo. Babae ka pala. Buhay pa ko. Buhay pa ko. Ako ang nagligtas sa'yo. May utang na loob ka sa akin. Ikaw, anong ginawa mo? Hulaan mo. Hulaan mo mukha mo. Teka, hindi ako pumapatol sa babae. Bastos. Sino bang mag-aakalang nagpapanggap ng lalaki? Sino bang dapat sisihin dito? Maganda ka naman pala. Bakit kailangan mo pang magpanggap na lalaki? Pakialam mo ba? Maging bodyguard ko, kung gusto mo. Wan Ning. Nakuha mo talaga ang investment ni President Wang. 100 billion yan, Papa. Hindi ka pa nakakakita ng ganyan kalaking pera, no, sus. Anong pinagmamalaki mo sa akin? Ang galing na talaga ng anak natin. Mas magaling pa sa'yo. Sa 100 billion investment na to, ang pamilya Su natin, siguradong magiging number 1 na pamilya sa Jiangcheng. Congratulations in advance, Uncle Su. Magiging number 1 family na kayo sa Jiangcheng. Li Yuntao, anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Nandito ako, syempre para alukin ka ng kasal, Wan Ning. Wan Ning, ito na ang aking pang-17 beses na pag-propose sa'yo. Pakasal na tayo. Pakasal mo ka mo. May sakit ka ba sa utak? Sino namang may gusto ng bulok mong bulaklak? Teka lang, may isa pa kong sasabihin. Hari ng espada. Anong klaseng bagay yan? Hari ng espada ay isang walang kapantay na kayamanan. Kung sino man ang makakuha ng espadang ito, may kakayahan itong hatiin ang langit at lupa, at ang espadang ito ay nasa pamilya Liko.
Ano naman ang pakialam ko dyan? Inimbitahan ng pamilya Liko ang lahat ng mayayaman sa Jiangcheng. Kung sino man ang hindi pupunta, ay kumakalaban sa pamilya Liko. Bakit? Gusto mo ba akong tag-in hanggang mamatay? Hehe, hindi naman sa ganoon. Basta't pakasalan mo lang ako. Paano ko naman magagawa na gamitin ang hari ng mga espada para tag-in ka? Hindi ba ito ang kutsilyo sa kusina ng master ko? Anong sinasabi mo? Anong kutsilyo sa kusina? Ito ang hari ng mga espada ng pamilya Liko. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, maniwala ka man o hindi, tatagain kita gamit ang hari ng mga espada. Kilala mo ba ang espadang ito? Oo, kilala ko. Tatanggapin ko na ang imbitasyon. Umuwi ka na, talaga. Ang galing. Magkita tayo bukas. Bukas na bukas din. Ang pamilya Li natin ay gagamitin ang hari ng mga espada na ito para sumikat. Pagdating ng panahon, mangingibabaw tayo sa Jiangcheng. Ang makuha si Su Wanning ay magiging napakadali na lang. Ito ay pag-aari ng lumang immortal. Tama. Pinababa ako ng master ko sa bundok para lang hanapin ang espadang ito. Hindi ko inaasahan na napunta na pala ito sa kamay ng iba at nag-organisa pa sila ng piging ng hari ng mga espada. Ano na ang gagawin natin ngayon? Gusto mo bang nakawin natin ito pabalik mamayang gabi? Ano ba ang tumatakbo sa isip mo? Puro kalokohan ang naiisip mo. Ako ay isang kagalang-galang na Ginoo. Paano ko magagawang magnakaw? Tayo. Little Master. Nahanap ko na kung nasaan ang banal na espada ng lumang master. Wala kang kwenta. Ang imbitasyon sa piging ng hari ng mga espada ay naibigay na sa akin. Tama po ang inyong pangaral, Little Master. Para makabawi sa aking pagkakamali, nagdesisyon ako na tulungan ng Little Master na mabawi ang espada ng lumang master. May paraan ka ba? Siyempre naman. Sa piging ng hari ng mga espada, panoorin niyo lang po ako. May paraan nga ba talaga ang lalaking ito? Pupunta ba tayo sa piging ng hari ng mga espada? Siyempre. Kung hindi, paano ko mababawi ang espada ng master ko? Ginagamit ang espada ng master ko para magpasikat. Tingnan natin kung paano ko kayo tuturuan ng leksyon.